Sabi ko po sa inyo na pag natanggal, na-impeach si Sara Duterte po, na convict ng Senado, magbobunyi ang buong Pilipinas. Kaya pag hindi yon ginawa na i-convict ng Senado, siguradong tatablahin ng mga mamamayang Pilipino, ng mga botante, ang mga senador na kakampi kay Sara. Kaya ingat po kayo mga senador. Siguradong tatablahin kayo ng mga mamamayang Pilipino. Hindi makakatikim ng boto ng ating mga mamamayan ang sino mang senador na kakampi kay Sara. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Mig pa mga kababayan ngayon si Sara Duterte, chinik ko yung kanyang page sa Facebook. Wala pa pong wala pang reaksyon, walang press release, walang video, wala pang sinasabi. Siguro nag-iipon pa po ng init ng ulo. Baka mamayang madaling araw, mga kababayan, magwala naman si Sara Duterte. After natanggalin, mga kababayan, si Baki ng ating Pangulong Bongbong Marcos as member ng National Security Council. Pati yung kanyang tatay, damay pati yung ibang mga past presidents na sabi ng mga tagapanood natin, deserve na deserve niya. Ang nagwawala ngayon yung mga vloggers niya, kasama si Panelo. Smacks of dirty politics daw, mga kababayan. Kaya pag-usapan natin, pati yung mga reactions ng mga viewers natin, i-share ko rin po sa inyo. But before that, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, click subscribe po. Share muna ninyo yung ating YouTube channel para lalong dumami yung ating mga tagapanood at malabanan po natin ang fake news ng mga DDS vloggers. Huwag tayong papayag mga kababayan, mangibabaw yung mga fake news peddlers. Kaya click subscribe po kayo mga kababayan kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Bullseye News on the go po tayo. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So habang nanggagalaiti, yung mga DDS vloggers po sa pagkasibak ni Sara Duterte at ni Digong as member ng National Security Council, tuwang-tuwa naman yung ating mga viewers. Lalo na siguro po pag natuluyan na ma-impeach si Sara Duterte at mapalitan bilang Vice Presidente para hindi po sayang yung more than 700 million na budget ng Office of the Vice President na wala man pong contribution sa pag-unlad ng ating bansa. Di ba pa? Threat pa sa national security. Hindi lang sa national security, banta pa sa personal security sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbantaan yung mag-asawa po. Dinamay sa pinagbantaan pati si Martin Romualdez. Nangontrata na daw siya.
ng isang assassin. So with the action mga kababayan ng ating Pangulo na sinibak si Sara, tuwang-tuwa po yung ating mga kababayan. Ayan po mga reactions dito sa ating video. Sabi ni Noel Kadangyaw, miyembro sila ng NSC pero banta naman sa national security. Good decision, Mr. President. Approve po ng ating mga kababayan. Sabi ni Lilia Richter, si Sara Duterte dapat mawala na sa gobyerno. Magulo mga DDS dahil sa mga Duterte. Pag mawala sila, tahimik na tuloy-tuloy ang pagbabago para sa bagong Pilipinas. God bless po. Nakita po ninyo, mga kababayan. Kaya sabi natin, lalo pag napalitan na po bilang Vice Presidente na impeach si Sara, na convict ng Senado, magbobonyi po ang buong Pilipinas. Sabi ni Laila Nitafan, napakabait ni PBBM at disente, pero binaboy na mga Duterte ang relasyon nila. Mismo po, binaboy ng mga Duterte kasi baboy nga sila. Sabi ni Nelson Carbonel, tama po yan at unti-unti na ninyong kastiguhin ang pamilya Duterte. Sabi ni Asuncion Peredo, paano kasi dapat ang BP ang number 1 na katuwang ng Pangulo? Ay siya pa naman ang number 1 na nanggugulo. Kaya deserve na deserve mga kababayan yung pagtanggal ng ating Pangulong Bongbong kay Sara Duterte bilang National Security Council member. Sabi ni Cleo Manuel, it is long overdue. Right decision PBBM. Matagal nang humiwalay si Sara sa Marcos administration. Sabi nga ni PBBM noong tinanong siya ng mga reporter kung bakit hindi si Sara ang OIC. Pag umalis ng bansa, sagot niya, she left the administration, which is true. Sabi naman po ni Happy Daisy, dapat lang naalisin siya, hindi lang sa pagiging member kundi sa pagiging BP. Sa pagiging BP na rin para maging masaya at maayos ang Pilipinas. Sabi ko po sa inyo na pag natanggal na impeach si Sara Duterte po na convict ng Senado, magbobonyi ang buong Pilipinas. Kaya pag hindi yun ginawa na i-convict ng Senado, siguradong tatablahin ng mga mamamayang Pilipino, ng mga botante, ang mga senador na kakampi kay Sara. Kaya ingat po kayo mga senador. Siguradong tatablahin kayo ng mga mamamayang Pilipino. Hindi makakatikim ng boto ng ating mga mamamayan ang sino mang senador na kakampi kay Sara. Sabi ni Nisita Istaculad, very good PBBM. Yan ang dapat sa mga sinungaling at walang pakundangang paninira ng ating presidente. Ayos yan Mr. President, good job and well done. God bless. Sabi ni Sally Nartates, tahimik lang ang presidente pero wag ka mapanganib dahil di natin alam ang gagawin niya at iniisip, sabi nga, ang mabait pag nagalit, lintik, loyalist PBBM. That is very true mga kababayan. Inabuso nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Inabuso nila yung kabaitan. Ngayon po, nagpakita na po ng pangil yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tigre ng norte, sinakmal ngayon yung mag-ama. O diba? Yeah, sabi ngayon mga kababayan ni Franz Castro, BP Duterte's removal from NSC marks intense political conflict. That is true mga kababayan. Inaasahan natin ang matinding intense political conflict ngayon. Kasi ngayong taon na to, didiritsohan na ng Marcos administration ang mga Duterte. Kitang-kita po ang writings on the wall. The days of Sara Duterte as Vice President mga kababayan are numbered. Mene tekel o parsin. Tinimbang ka ngunit kulang. And your days are numbered. Sabi po ni Propeta Daniel. Yan ang nasusulat sa writings on the wall mga kababayan. Sinagad kasi mga kababayan ng mga Duterte ang pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi dito sa balita mga kababayan, Castro's statement followed President Ferdinand Marcos Jr.'s issuance of an executive order reorganizing the NSC, which removed the Vice President due to the position's irrelevance
to the Council's responsibilities. Irrelevant mga kababayan si Sara, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayon, nag-react si dating Palace spokesman Attorney Sal Panelo. This is max of dirty politics daw, sabi ni Panelo. Inong panahon po ni Digong, binawal din ni Digong kay dating Vice President Leni Robredo ang mag-attend sa mga cabinet meetings. Ayan po ang ebidensya. December 3, 2016. Good afternoon, Madam Vice President. Referring to Leni Robredo. Yan ang statement ni Jun Ivasco, former cabinet secretary. In a text message to former Vice President Leni Robredo, relaying former President Rodrigo Duterte's instruction for her to desist from attending all cabinet meetings. Yan good afternoon, Madam Vice President. Mayor Rodi Duterte through Bongo asked me to relay to you his instruction for you to desist from attending all cabinet meetings. Mas bastos nga mga kababayan yung ginawa ni Digong kasi pinadaan lang po sa text. Wala man official memorandum, walang executive order, text. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, professional siya. Sinisiguro niya na ang kanyang mga aksyon may ebidensya, legal, through executive order. Formal yung pagsibak, hindi through text. Tapos sabi ni Sal Panelo, sabi ni Sal Panelo, the removal of BP Sara and FPRRD as members of the National Security Council is an ill-advised presidential move. It is marks of dirty politics, another brazen measure to diminish the political star power of BP Sara Duterte and FPRRD. Anong star power na sinasabi mo, Panelo? Na si Sara Duterte, isa ng bituing walang ningning? Wala na siyang star power. Kitang-kita sa mga results ng latest surveys. Pabulusok ng pabulusok. Sumasadsad ng sumasadsad. Super sadsad ang mga ratings ni Sara Duterte dahil sa kanyang masasamang pag-uugali. Dahil sa kanyang pagwaldas ng confidential funds and refuse to be held accountable sa kanyang pagastos at yung kanyang pagmumura at pagbabantang papatayin yung ating Pangulong Bongbong, pati si Speaker Martin. Kaya yung sinasabi mong it is marks of dirty politics, ang dirty politics po, galing po sa inyong kampo. Ang maruming politika, galing po sa inyo. Hindi lang maruming politika, maruming bibig. Punong-puno ng kasamaan ang pag-uugali ninyo. Saan ka nakakitang Vice Presidente openly pagbabantaan yung kanyang Pangulo? Wala pang ganyan mga kababayan na nakita tayo. Si Sara lang ang gumawa ng ganyan other than yung mga terrorist organizations na kalaban ng Israel. Sila lang ang nakakagawa ng open threat at pagbabanta. Ka-level na yun ni Sara Duterte. Kaya nga ang possible case na isasampa sa kanya, violation ng anti-terror law. At kasama itong kanyang pagbabanta sa articles of impeachment na isinampa sa kanya. Kaya nga, tingnan ninyo ang reactions ng mga tao other than yung mga supporters ninyo na kukunti man lang. Tuwang-tuwa sila nang sibakin yung mag-ama as NSC member. Ito yung mga ebidensya. PBBM lang ang sakalam. Dapat lang sibakin, banta sila sa seguridad ng ating bansa. Sabi ni Janine Madrones, excellent move, Mr. President. God bless PBBM and his family. Go, 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 bagong Pilipinas. Sabi ni Raisa Sarip, yan ang weak leader, napakatalino. PBBM sa kalam. Yan sinasabi ninyong weak leader. Ano ngayon ang inabot ninyo? O, diba? Sabi ni Ernida Samartino, congratulations sir PBBM, naalis na ang mga balagid sa ating bansa, mga anay na sumisira sa lipunan ng bansang Pilipinas. Mahal na mahal ka namin
Sir PBBM. God bless ho sa inyo. Sabi ni Nolito Huerta, nice move PBBM, dapat lang alisin na yan sa National Security Council. Mahirap silang pagkatiwalaan. Sabi ni John Soriano, great decisions by the President Bongbong Marcos. Alisin ang mga pro-inchik sapagkat seguridad ng bansa ang pinag-uusapan. 100% agree. Sabi ni Elena Solano, dapat lang pati pagka-BP alisin na rin. Well done PBBM. Sabi ni Maricor Antonio, deserve. Good decision po, President BBM. Dapat lang talaga at hindi na safe na isama pa sa NSC ang kampo ng mga kadiliman. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Sabi ni Rosdar, buti nga sa kanilang mag-ama, sila lang naman ang nagpapagulo ng bansa. Sabi ni Erlinda Abalos, tamang desisyon yang tanggalin ang NSC. Ang ibig niyang sabihin, tanggalin sa NSC si Sara. At wala nang karapatang bigyan ng VIP treatment kasi outcast na sila dito sa bansa. Kaya pipili tayo ng karapat-dapat na mamumuno sa ating bansa, Loyalist Marcos forever. Sabi ni Tarame, tama yan Mr. President. Feeling ng Duterte untouchable sila. Sila ang masunod. Sabi ni Cirilo Lauria, napakatalino ang ating Pangulong Bongbong Marcos. The best talaga, sana noon pa sila tinanggal dahil sila mismo ang nagbabanta sa ating Pangulong BBM. Sabi ni Clarenzo Rizal, tanggalin rin ng Kongreso si Sara na bise kasi ang asta niya ay parang certified na incapacitated to hold her office. Ipalit si Martin as bise. Kung cured na sa 2028, baka pwede na siyang bumalik sa public office. Sabi po ni Winifreda Lakatan, tama lang, hindi sila pwede pagkatiwalaan. Delikado bansa natin. Hindi sila maka-Pilipino pro-China sa isip, sa salita at sa gawa. So, nakita ninyo mga kababayan, galit na galit ang ating mga mamamayang Pilipino na dati sumuporta bumoto kay Sara Duterte bilang Vice Presidente. Ngayon na inaway niya yung ating Pangulo at binantaan pa, tuwang-tuwa yung ating mga mamamayang Pilipino na tinanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Sara bilang member po ng Security Council, National Security Council. At siguradong magbubunyi po ang buong Pilipinas pag tuluyan ng na-impeach na tanggal si Sara bilang Vice Presidente at palitan ng appointee ng ating Pangulong Bongbong. Pag nangyari yan, anyone from among the senators qualified po, siyempre ang pipiliin yan yung kaalyado ng ating Pangulong Bongbong or members ng Congress. Sa Kongreso po, ang pinakang magandang maging Vice Presidente, si Martin Romualdez. Then, sunod na presidente ng ating bansa, Martin Romualdez mga kababayan, para tuloy ang bagong Pilipinas. Kaya itong reaksyon ni Sal Panelo, walang kakwenta-kwenta po. Tulad ng kanyang sinusuportahang Vice Presidente, walang kakwenta-kwenta. Irrelevant, sabi ng Executive Secretary ni Lucas Bersamin. Sabi ng ating Pangulo, unimportant. Sabi pa ni Panelo dito, yung pagdamay daw kay dating President Gloria Macapagal Arroyo and Joseph Estrada in the removal was a pretense to obscure the targeting of Sara Duterte and Rodrigo Duterte. Anong pretense to obscure? Walang kailangang i-obscure. Talagang ito, lantaran ito na tinatarget talaga kayo. Kasama si GMA. Kayo yung mga magkakasabwat. Walang pretense dito. Yan sabi ni Panelo. The removal of GMA at ERAP in the NSC is to deodorize daw the elimination of BP Sara. At sa Kanidigong, as members of the NSC to make it appear that the two are not being targeted. Anong make it appear na hindi targeted? Talagang ang target, si Digong kasi at si Sara. Wala man ibang target. Nadamay lang siyempre si ERAP. Si ERAP naman po,
Irrelevant na rin yun kasi matanda na. Si GMA, kasabwat. So damay-damay na. Pero wala dyan walang pag-deodorize. Ito talagang blatant. Lantaran ito na pag-target sa inyo. Kailangan man takpan pa ng ating Pangulo ang mga pinagagawa ninyo. Lantaran ang ang plot ninyo. Unseat the President. Yan lagi ang bukang bibig ninyo. Huwag kami Panelo. Lantaran nga yung pagbabanta ni Sara sa buhay ng ating Pangulo. Ano pa man yung ipipretend ng ating Pangulong Bongbong? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.